kailangan nating lumabas. Tama. Kailangan nating magingay. Huwag po tayong pumayag na gawing tanga tayo ng mga kawatan sa gobyerno. Yes! Lumabas tayo sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Kung walang sisigaw, kung walang mag-iingay, sino? Tayong mga Pilipino, harap-harapan na po tayo, ninakawan ng mga kawatan dyan sa Kongreso. Tandaan ho ninyo, trilyon-trilyong piso po ang hinahanap natin ngayon. Binubulag po tayo ng mga kawatan, mga buhaya sa Kongreso. Hindi po tayo tanga. Nakapag-aral din naman po tayo. Alam po natin kung gaano kakawatan itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Araw-araw naghahanap buhay tayo. Niluloko tayo ng mga buwang. Naghahanap buhay tayo para lamang sa kanila. Para sa kanilang mga luho. Dan, mantakin nyo, nagbabayad tayo ng buwis. Nagsisipag tayo araw-araw. Para lang pala yan sa kanilang mga pamilya. Grabe! Merong mga anak ng mga kongresista, mantakin mo isang kainan. Magkano yung binayaran ng mga animal? 700,000 pesos inayat nila sa isang kainan lang ho nila. Isipin nyo yung 700,000 isang kainan. Tayong mga Pilipino, araw-araw tayo nagsisikap, naghahanap buhay. Pero ano po yung kinakain natin? Yung iba nga dyan, isang kain, isang tuka na lang. Isang bisis na lang kumakain sa isang araw. Pero sila, mga anak nila, grabe, isang kainan, 700,000 pesos. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo magingay? Saka na, pag nalimas na ang kaba ng bayan, niluluko tayo harap-harapan. Isipin mo, taon-taon nagpapasa ng budget. Taon-taon yan. Ang budget na pinapasa, trilyones. At yung iba pang budget na yan, ay inuutang pa yan sa ibang bansa. Tapos, anong ginawa nila sa inuutang? Ninanakaw nila. At sino ang magbabayad dyan? Tayo, kayo, tayong lahat. Utang ng ina nila, utang din ng ina natin, partner. Correct, partner. Mga utang ng ina nila. At maliwanag na, partner. Oo. Maliwanag na ikinanta na sila ng mag-asawang Diskaya. Pero ang mga Pilipino, matigas talaga ang ulo. Maliwanag na ninanakawan na tayo ng mga animal na nasa loob ng House of Representatives. Ang kapal na mukha ninyo, nagawa nyo pang magpabantay sa mga matitinong kapulisan. Ginagamit nyo ang matitinong kapulisan para kayo maprotektahan habang kayo nagnanakaw, ninanakaw nyo ang kaban ng bayan, mga walang iya. Mga putang ina ng ina nila. Huwag po tayong pumayag na habang buhay tayo gawing tanga at laruan ng mga buhaya dyan sa Kongreso na yan. Okay na! Animal! Grabe na. Talagang nakakagalit na ito. Okay na! Hindi ho po pwede na ang mga Pilipino ay lagi na lang magpapapi sa mga politikong walang habas sa pangungurakot at paglilima sa kaban ng bayan. Hindi ho po pwede manahimik tayo. Hindi ho po pwede na sila ay sumaya lang. Dapat tayong mga Pilipino ay sumaya. Isipin nyo, kayong mga motorista, araw-araw kayo nagtatrabaho, araw-araw kayo nagbabayad ng buwis. Kada pagpili po ninyo na mismo candy, merong tax yan. Pambihira, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad tayo ng tax. Para saan? Para pahain.
para nakawan, para matraffic. Ganun ba ang Pilipinas ngayon? Ang kapal ng mga mukha ng mga kongresistang ito. Ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga ordinaryong trabahante, araw-araw nakipagpuno diyan sa kalsada para makasakay, makauwi sa kanilang mga tahanan, makapasok sa kanilang trabaho ng maayos. Nagtitiis sa traffic, pero itong mga anak ng mga buhaya, merong sariling mga jeep, merong sariling mga helikopter, mga eroplano. Ang kapal ng mga mukha ninyo, kung saan-saan nagbabakasyon, sa iba-ibang bansa, sa Europa, gamit ang pira ng bayan. Kailangan po natin magdemand sa mga kongresistang ito, buksan po ninyo ang inyong mga libro. Hanggang ngayon, wala po kayong binubuksan na mga libro. Maging transparent po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magnanakaw, buksan po ninyo ang inyong mga bank accounts ng kusa. Ipakita po ninyo ang bilyon-bilyong ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino. Maawa kayo sa mga OFW na nawalay sa kanilang mahal sa buhay. Nagsisikap para mabuhay, para sa bayan. Pero mga tarantado kayo, pinagnanakaw lang ninyo ang pira ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ito, Speaker Martin Romualdez, buti naman, tinapla naman yung kapal ng mukha mo. Grabe ha, almost apat na taon nyo kaming niloloko. Nasaan ang pira ng bayan? Hinahanap po namin ngayon 1.2 trillion pesos sa flood control projects na kayo po ang nag-release ng mga ganyang klaseng mga budget. Ano po ang napala ng sambayanang Pilipino? Puro mga multong proyekto. Ang tindi ho ng kapal ng mga mukha ho ninyo. Hindi po kami papayag, Martin Romualdez, na ikaw lamang ay bumaba sa pwesto. Kailangan managot ka, magpaliwanag ka sa taong bayan, saan mo dinala ang bilyong-bilyong pera ng mga mamamayang Pilipino. Eh kaso tumakas na, partner eh. Tumakas na. Ba't mo pinatakas? Eh, pinantayan ng mga ano dyan eh. Tumakas na ba talaga? Tumakas na daw. Sabi na, Saldico, Yan. ang tindi mo. Ang dami mo palang mga private jet. Kasama ka Martin Romualdez. Ipaliwanag mo sa taong bayan. Saan nyo kinuha ang pirang iyan para pambili sa private jet na yan? Partner, kagabi, inulat po ng bilyonaryo. Sabi. Bilyonaryo, a news channel, na itong si Martin Romualdez nakabili ng 2 private jet, partner. Dapat. Isang, pwede ba tayo magbasa dito, partner? Pwede. Dapat. Basahan natin kasi baka sabihin, At ito. tayo po ay nagpapakalat ng maling balita. Correct. At Ito po ay katotohanan lamang. Ang ating parang nag-vlog lang tayo, partner. Oo, ganito na. Para programa lang ito. Programa to sa live. Sa Ito! Makinig po kayo sa akin. Ito po yung ulat ng Bilyonaryo Channel. Dapat po ito imbestigahan ng Senado at dapat po malaman ng sambayanang Pilipino saan ba nanggagaling ang pira ng mga hinayupak na ito. Mantakin mo, nakabili po si Martin Romualdez ng private jet kasama si Saldico. Ito po, hindi po ito fake news ha. Pagmamayari umano ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Ayon to sa bilyonaryo ha. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet, isang pre-owned G150 Aba. na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million
US dollar. Wow! Isipin nyo yan. At isang G550 na umaabot naman ng 35 million US dollar. Ang kapal Isipin nyo yan. partner! Nila ninakaw yung pira animal. Labas nyo yan. Binili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong si Lusyutan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Sugurin natin ang hangar, partner! Partner, ipaliwanag, dapat lumabas ka, Lusyutan. Ikaw po ang magiging witness kung saan na kinuha yung pira na pinambili ng private jet ni Martin Romualdez. Budget ng Pilipinas! Samantala, sa kaso ni Saldico, sinimula na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet ng mga mamahaling jet at chopper bago pa naman ang crackdown sa mga individual na sangkot sa flood control scam. Partner, nililipat na partner yung mga private jet ipapadalhin na sa ibang bansa, partner. Ang pagkakaalam ko, partner, kung isang araw pa sila naghahakot, Gagi o, niloloko tayo, partner. Kumbaga, nahuli na tayo. hindi ko naman sinasabing fake news yung inilabas ng bilyonaryo. Tama pa rin yan. Pero meron pang isang balita na lumabas, partner. Matagal na nilang nailabas yung kanilang mga ari-arian gaya ng mga jet at chopper nila. Hindi, partner. Batay sa mga dokumentong nakuha rin ng source, ang Mississippi Aviation and Development Corporation na pagmamayari umano ni Saldico. Mantakin mo, partner, merong aviation. Itong company, itong si Saldico, Meron na sariling ganyan. meron. O mayaman. Sa pagnanakaw. Sa nakaw. Yun. Tama ka dyan, partner. Ay nagsimula ng iproseso ang pagdi-register ng kanilang fleet, lalo na ang Gulfstream G350 na nagkakalaga ng 36 million US dollar, partner. Abay, dapat ipa-cancel natin yung registration yan, partner. Ililipat na sa ibang pangalan, partner. Para pag nagkasilipan, sasabihin wala ho silang ninakaw. Mga animal. Ito ha, sa lihim ng chief pilot ng Mississippi Aviation na si Captain Elvidio Palaganas ng Civil Aviation Authority of the Philippines noong Agosto 18, humiling ng major modification of the export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Pero partner, dahil sa takot ni Saldico, yung bahay niya, pinarikadahan na, partner. Oo, tinakpan niya na yung bahay niya, parang binalot niya ba? Pukinangina na yan, pira naman ng bayan yan. Dapat nga pasukin natin yan. Mamaya, magbasa muna ako. Sige. Okay. Nakuha umano ng Mississippi Aviation ang G350 tail number RP C8575 noong Hunyo 2024. Hindi ba, partner? Nakabili ng private jet last year, partner. Antindi, ha? Ang naturang jet ay 18 taon na at dati na ginagamit ng AJS Executive Jet shares ng United States Gulf Aero Asian at isang hindi pinangalan ng Philippine operator. Sana bumagsak ang puta ng jet nila habang sakay sa Saldico. Sana mutiurok pa. Oo, mamatay ba ang makina? Pinamunuan umano ang aircraft leasing business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko at ang G350 ang nag-isang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Ang kapal ng mukha! Samantala, nakakuha rin ang source ng bilyonaryo ng mga larawan ng 5 pang private jets at 5 luxury bill helicopters sa ilalim ng Mississippi Aviation ni Saldico. 5 helicopter, 5 private jet. Ang hindi. Taga partner, saan siya kumuha ng pera? Galing sa kaban ng bayan yan! Ginamit umano ang mga helicopter para sa mga bisita papunta sa 5 hektaryang Mississippi Luxury Resort ni Saldico. 5 hektarya! 5 hektaryang Puno luxury at Mercedes! sa Albayan, partner. Putang! Ito. Ganito po tayo ginago. Ng mga kongresista
na nakaupo dyan. Lumabas kayo. Kayong mga kongresistang mga malilinis dyan, magsalita na kayo. Ikanta nyo na po itong si Martin Romualdez, si Saldico. Hindi ho po pwede na papayag po tayong ganito ang mangyayari sa ating bansa. Taon-taon na tayo ginagago, partner. Ilang taong ka na ba, Martin Romualdez, nagiging speaker? Pangatlo ngayon. Mag-aapat na, partner. O pero hindi na Oo. abot ang apat. Hindi na umabot. So, ibig sabihin, taon-taong ginagago ho tayo. Partner, Ah. natakot sa kamatis. Tangina, kamatis lang, takot na kayo. Oh. Ito po, ha? Kami po dito. Voluntaryo po kami nandito. Hindi po kami mga rallyista. Kami po ay ordinaryong Pilipino. Nangangad namin ng katotohanan at managot ang mga kawatan sa gobyerno, lalo na dyan sa House of Crocodile Farm, dyan sa Kongreso. Partner, naubos ang boses ko. Mamaya na naman tayo. Kaibigan, sandali lang po, kakarating lang ang balita. Ito po ay mahalagang anunsyo. Ang hinahantay po natin na pagmarcha sa Malacanang ay maya-maya lamang ay mag-uumpisa na tayo. So, pinapanawagan po lahat ay pumunta na dito at pagbalik po ng ating mga kasamahan ay mag-uumpisa na tayo papunta ng Malacanang. So, handa na ba kayo? Handa na! Na magmarcha at maglakad patungong Malacanang? Handa na! Okay, in just few minutes, tayo'y tutungo roon at ipaalam na tayo'y hindi napapayag sa korupsyon. Partner, ikaw na. Lumabas tayong lahat! Ang tatapang ng Indonesia, ang tatapang ng mga Nepali. Syria po sa Syria. Isipin mo ba, partner? Oh. Isipin mo ba? Oh. Yung Indonesia, nagurumintado sila dahil yung mga mambabatas nataasan lang ng magkano? 100 kapiraso lang? Yes, oo. 130,000 yata lang Yes. sa piso. Mm. Nagalit na sila kasi korupsyon nga. Yun. Samantala tayo, bilyon, trilyon ang ninanakaw ng mga buhaya sa Kongreso. Mga bukok, tahimik pa rin natin. Yan ang sinasabi ko kanina, partner. Ang Pilipino, matitigas ang ulo. Hindi ko malaman tanga. Matatalino naman sana. Harap-harapang inanakawan na. Tahimik pa rin. Nananawagan tayo, partner, na pumunta sila rito. Natutulog sa bahay. Partner tayo, may trabaho tayo. Pero nandito kami para sa bayan. Sino ba ang sisigaw? Sino ba ang makikipaglaban? Dahil ang daming mga Pilipinong mga duwag at papayag ka lamang na nakawan ng mga buhaya na nakatira dyan sa Kongreso. Tama ka, partner. Meron kaming programa sa Pirada Aguila. Iniwan namin, pansamantalang tumigil kami sa Pirada Aguila para makisama dito sa isinasagawang rally kontra korupsyon. Ang dami nating hinahanap na pundo, hindi maipaliwanag ng mga kongresistang nakaupo dyan sa malamig na kwarto. Sana sa susunod, kayo pa'y makaupo at matulog sa isang malamig. Nakabaong. Ikaw may sabi yan? Eh gusto ko rin naman eh. Sarap sumigaw basta para sa bayan. Masarap sumigaw basta lahat ng pinag-uusapan ay katotohanan. Correct. Kailangan tumayo po tayong lahat. Iparamdam natin sa mga kawatan sa gobyerno na hindi po tayo pumayag at hindi po tayo papayag na manatili silang magnakaw sa kaban ng bayan. Tama na, sobra na, palitan na ang mga buhayang nakaupo dyan sa Kongreso. Martin Romualdez, managot ka sa taong bayan. Hindi po pwede natatakas ka, animal. Kailangan po namin managot ka, panagutin po natin itong Speaker of the House na hindi mapaliwanag ang trilyong piso na nawala sa kaban ng bayan.
Sabi mo, Speaker Martin, gusto mo ng transparency. Buksan mo ngayon ang inyong mga bangko. Ipaliwanag mo yung mga private jet. Saan mo yan kinuha yung pira na yan? Paano ka nakabili ng private jet na yan? Kasama kasaldi ko, 5 helicopter, 5 private jet. Paano ka nagkaroon ng aviation company? Saan ka kumuha ng pira na yan? Sus! Pera ng bayan! Multi-million dollars, partner! Ang pira na yan. Hindi po nila pira yan. Pira po yan ng taong bayan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hinayupak na ito. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Ay matagal na mata. Bakit piniglasan nyo? Ano bang kahit mo doon? Tapos tuloy. Yung nakaupo ngayon. Sa mga anak at partner, wala na ang boses talaga, partner. Hindi ko na kaya ikunin. Partner, saan tayo magmarcha? Layo, man partner. Ilang kilometro ba yan, partner? Ang rayuma. Walang rayuma-rayuma. Sama-sama tayo magmarcha papuntang. Malacanang! Malacanang ba talaga? Oh, sabi. Gusto ko marinig ni Martin Romualdez ang galit ng mga ordinaryong Pilipino. Tin! Busog ka na, Tin. Tintin. Masyado natin malaki ang tiyan mo, Tin. Tama na yan, Tin. Husto na. Kailangan na po ng hustisya. Itong mga pagnanakaw ninyo na hindi po ito animal partner, garapalang pagnanakaw na, no? Sinong din yan? Tin! Martin! Martin. Martin! Oh. Di ba, Tin? Martin! Hindi Tintin. Partner, wala na akong boses, partner. Sinamahan na kita rito. Maraming salamat sa mga vloggers na nagpahula na yung mga yan. Nandyan pa rin, nakatutok ang kamera. Mabuhay kayo! Kayo ang totoong media. Kayo ang totoong media sa bagong henerasyong ito. Pero may media, partner. Sana maulanan pa kayo para dumami kayo. May media naman talaga eh. Nandyan yung awards. Okay, mag-prepare na po. At pagdating nila, tayo'y aalis na. Ayos po itong ating tarpaulin. Maganda. Si Congresswoman Estela Luz Kimbo. Sila yung apat na may say dun sa mga small committees na sinasabi ni Representative Tiangco. Doon nagaganap yung mga amendments, individual amendments. Sabi nga, 2025 ang pinaka most corrupt na taon ng budget sa history ng papabudget sa ating bansa. Huwag tayong pumayag, mga kasama. Ipakita natin yung ating lakas, yung ating pagmamahal sa bayan. Lumabas ka, ikaw na nanonood ngayon dyan sa mga vlog na yan. Pakita mo dito sa kalsada yung pagmamahal mo sa bayan. Ito po ay hindi laban ng isang grupo, wala tayong kulay. Para ito sa next generation, sa ating mga minamahal na anak. At patuloy nating ipanawagan yung pagsasapubliko ng mga SALN, Statement Asset Liabilities, ng mga opisyal ng gobyerno. Isama na rin natin yung mga politiko. Imagine mo, 70,000 lang ang sweldo mo, may bahay ka sa Forbes Park, ano yun? Saan mo kinuha yun? Kaya kung wala kang tinatago, isa publiko mo ang SALN mo. Statement of Asset and Liabilities para malaman ng taong bayan kung may ninakaw ka. Kaya mga kasama, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit marami kayong trabaho, busy kayo, pero you find time, nagbigay kayo ng oras para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Pumunta kayo dito nang walang bayad. Sapagat ang grupong ito, kailanman, simula pa dun sa EDSA Shrine, hanggang doon sa veterans, hindi nagpabayad. Tama?
Kaya mga kasama, huwag tayong tumigil. Ipanawagan natin ang pagre-resign ng mga kurap, mga magnanakaw sa pera ng bayan. Yan lamang po mga kasama. At kung meron pang maraming magsasalita, kapatid, gusto ko lang malaman mo, salamat sa pagmamahal mo sa bansa mo. Hindi ka pumayag na nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo, kundi lumabas ka, nagsalita ka. Ipinahayag mo ang galit ng taong bayan. Kaya, huwag tayong tumigil. Huwag na nating hintayin yung September 21. Walang kulay. Amen? Amen. Oh, kita mo yan, parang nag-religious pa. Patuloy nating ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sumisip-sip sa pera ng bayan. Tandaan nyo, 17 trillion ang utang natin ngayon. Na 19 na. Oh, imagine mo yan, magna-19 na. Na 19 na. Nakakaulit nila. Papayag ka ba? Yung pagnanakaw nila, pera po. Sige po! Marami pa magsasalita. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Yung pagnanakaw nila, ganito yung pagnanakaw nila. Bukod dun sa national budget, pero hindi sila ninanakaw gaya ng ginagawa ni BBM. Pag pumunta po siya ng international foreign trips niya, meron mga foreign aid na nakukuha yan. Yung foreign aid minsan, it designate from different offices. Kaya kung yan, let's say for example, kung urban sector, so meaning to say, yung commission niya ng urban sector under the Office of Presidential Commission, yun dun mapupunta kayo yung budget, nanakawin pa rin po nila yun. Okay? Alam niyo naman, may dalawang vlogger dito nakakakilala yan sa akin, 3. Alam nila kung gaano ako ka-open sa PCUP. Presidential Commission on Urban Poor. Ang unang-unang pinaupo niya po doon, walang iba kundi si Undersecretary Elpidio Jordan. Ngayon, yung PCUP, narinig niyo na po ba yun kung ano yun? Ito po yung Presidential Commission on Urban Poor. Problema ng kahirapan, dapat yung 42 sector, sila ang nakatutok. Ang tanong, anong ginagawa? Ayun, nagnanakaw. Hindi nyo na-notice bakit walang sariling lupa, walang sariling opisina? Dahil kasi bakit? Sa monthly billing, monthly pa lang doon yung monthly billing rentals pa lang, may ninanakaw na po sila ron. Tandaan nyo yan, PCUP pa lang yun. LTO, may sarili bang opisina, may sarili bang, lupa? Wala rin po. Magnanakaw din po yung LTO. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno dito, naglolokohan lang tayo. Kung hindi ko sasabihin sa inyo to, ilang dekada na nag-i-exist. Maraming national government offices. Pumunta kayo sa iba-ibang probinsya. Hindi po lupa nila ang kinatatayuan. Hindi po gobyernong pag-aari ang kanilang kinatatayuan ng kanilang opisina. Ngayon, doon pa lang may pera ng ninanakaw. Eto si BBM, ganun din. Sinasakayunan niya yan dahil kasi pag-upo niya, akala ko mababawi na yung electricity, mababawi na yung water. Hindi pala. Sinigurado niya lang yung percentage niya rito. At percentage sa mga bilyonaryong mga negosyante rito. Kaya yung ibang negosyante rito, protektado. Tandaan niyo yan. Sobra-sobra ang ninanakaw ng Marcos na ito. Hindi, kung ano yung ninanakaw nito mga to, nako, wala pa sa tuldok ang daliri ko. Mas marami pang ninanakaw si Marcos ngayon na sobra-sobra. Hindi ko kayo binibiro. Calamity Falls, Canlaon, Bulkang Canlaon, pumutok ilang beses na. Nakita nyo bang pumunta ba yung hayop na presidente yan? Yung putang inang presidente, pinagsilpihan ko ng senador siya. Walang iya ang hayop na yan. Hindi ko pala akalain. Nakala ko pinaglalaban ko dati. Kuripot, na matino, mabait po, baliktad palang hayop. Kaya nakakagigil dahil bakit? Naglaan kami ng mahabang panahon para makipagtrabaho sa tanggapan ng isang senador na BBM. Yung pala, walang iya palang hayop na to. Naib, walang pakiramdam. Pasensya na, sigurado, matatandaan ako ng anak mo, pati si Sandro. Lahat ng staff mo, matatandaan ako. Ang laking problema na binigay niyo sa bansa. Kaya huwag sana,
nananawagan po kami. Ako, nananawagan na talaga dahil lahat ng ahensya ng gobyerno niyan magnanakaw galing sa baba hanggang sa taas. Puro magnanakaw yan. Pasensya na, talagang yun ang totoo. Dahil kami mismo sa project, doon pa lang sa mayor, sa kapitan, sa councilor, sa ASEC, sa USEC, sa congressman, kay mayor, yung ano nga, yung city engineer niya tangina, magnanakaw din yun Dahil kasi hindi pa pasa talaga yung pinano namin Kung hindi kami magbibigay, isipin nyo hindi pa DPWH yun. Sa loob lang ng city engineer yun. What more pa kaya ang DPWH?